Good morning, good morning. Magandang umaga po sa lahat at welcome again to my channel. OG De Leon po. At welcome again sa ating Bible reading or Bible study ngayong umagang ito. Ngayon po ay ah, babasahin ulit natin ang Proverbs or ang Kawikaan. Dito na po natatapos ang Proverbs at ang susunod na babasahin natin sa mga susunod na araw ay ang mangangaral or Ecclesiastes po. Pasensya na po. Yun po ang ating susunod sa mga susunod na araw, yun po ang ating babasahin, no. So, mag-umpisa na po tayo. Ito pong babasahin natin ay ang Proverbs ng chapter 30, verse 2. Hindi. Dito, verse 7 hanggang 10 po ng Proverbs. 7 hanggang 10 po. Verse 7 hanggang 10 ang ating babasahin. Basahin na po natin. Sabi dito sa verse 7, sabi po niya, Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay, sabi niya. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan, sabi niya. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo'y malapastangan, sabi niya. Manalangin po tayo. Yes, Lord, Father God, maraming salamat po sa umagang ito. Sa umagang binigay mo na naman sa amin isang pagkakataon sa aming mga buhay, O God, upang, O Lord, ay makinig na naman, makapagbasa ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na bigay na naman sa amin ngayong umagang ito upang kami maging malakas na naman, upang kami maging matatag na naman sa aming pananampalataya at sa aming buhay, O God. Lord, salamat Jesus, salamat. Holy Spirit, O God, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ngayong umagang ito, O God. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And Lord, pinapanalangin namin na ang iyong lahat ng mga salitang bigay sa amin, na yung mga salitang makapangyarihan, ay lagi naming maisapuso't isipan, lalo-lalo na maisabuhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Lord God, nawa, lagi mo po kaming bibigyan, lalong-lalo na po ako. Ang lahat na naglilingkod sa inyo, bigyan mo po ng lakas ng loob, talino at sipag, Lord, sa aming pagbabasa, pag-aaral, at pag-share ng inyong mga salita. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan na aming Panginoong Heso Kristo, na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. So, ito na po. Ulitin ko lang sa Proverbs o Kawikaan, chapter 30, verse 7 hanggang 10 po ang ating pag-aaralan ngayon. Basahin ko lang muna po itong 5 and 6, no, ng Kawikaan. Sabi po dito, verse 5, ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga mananalig sa kanya. Huwag mo daragdagan ang kanyang salita sapagkat pagsasabihan kanya bilang isang sinungaling. Yun po ang sabi dito, no? Kaya po binabasa ko po ito sa inyo ng direkta dito, no? Hindi ko po talaga ito pinag-aaralan muna, isinusulat tapos nag-iisip kung ano pang masasabi ko, kung ano pang madaragdag ko, ano po. Kaya po tayo po ay nasa simpleng Bible reading or Bible study, ano po. At direkta tayong babasa, pinanalangin natin sa Diyos na yun nga, na bigyan tayo ng lakas ng loob, no? Ako, talino at sipag upang masabi ko ito ng maayos, maganda at totoo, no? At yun po ang lagi ko rin pinapanalangin, yung tulungan niya ako gabayan niya ako, samahan sa aking pag-share ng kanyang salita upang puro salita lamang niya ang lumabas sa aking bibig ng buong puso at kaluluwa.
Yun po ang sa akin, ano. Yun nga po, no, maganda din yung sinabi doon, no. Kaya ito po lagi ko po yung iniisip, ano. Verse 5 and 6, ulitin ko lang, ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga mananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kanyang salita sapagkat pagsasabihan Kanya bilang isang sinungaling. At dito na po tayo sa ating pag-aaralan. Verse 7, sabi niya, Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Sabi ng sumulat nito na ang sumulat nito po ay ang mga wika ni Agur, no? Siya po ang gumawa ng kawikaang ito. Sabi niya, yun nga sa 7, Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Sabi niya, 8, verse 8, huwag akong hayaang maging sinungaling. Yun po ang ating panalangin din at gusto na mangyari sa atin, ano, yung hindi tayo maging sinungaling. Lalong-lalo na po sa salita ng Diyos, sa pag-share natin ng salita ng Diyos. Yung huwag tayong mag-imbento, magdagdag sa salita ng Diyos. Yung kasi may mga tao na marami akong alam, di ba? Alam ko rin ang salita ng Diyos. Ito ang sabi. Pero tanungin mo, saan mo yan nabasa? Ano bang verse? Saan sa Bible mo yan nabasa? Anong chapter yan? Ang sagot lang, basta alam ko rin ang salita ng Diyos. Okay. Di ganun lang po, di ba? Yun nga, no? Sabi dito, huwag akong hayaang maging sinungaling. Sabi niya, kundi totoo lamang, di ba? Ayaw din naman natin na tayo nga mga tao lamang, ayaw din natin ng sinungaling na nagsisinungaling sa atin, no, sa ating pamilya, sa ating mga anak. Ayaw natin yun na sinungaling. Kahit yung kaibigan natin o no, ayaw natin na magsisinungaling din. Sabihin mo na yung totoo. 'Di ba? Kahit yun pa ay makasasakit sa iyo kahit papaano o makakasakit ng damdamin, pero nagsabi naman siya ng totoo, mas maganda po yun. 'Di ba po? Mas maganda yun kung yun man ay totoo. Kagaya nga yun na may nakausap din ako ng mga una-una kong Bible reading, ano, dahil nga noon kasi binabasa ko talaga siya kung ang devotion ko ay halimbawa ay chapter apat na chapter, no? So halos apat na page po ang babasahin ko. Pagka sa umpisa okay lang, mga pangalawang page nabubulol-bulol na, pangatlo lalo na, tapos biglang may malalim na Tagalog, no, na halos bulol-bulol ako, no. Totoo naman, no, sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya noon na, napanood mo ba yung aking Bible reading? Sabi niya, oo. Bulol-bulol ka nga eh, sabi ko pasensya ka na, oo, kasi napakahaba din nung binasa ko, sabi kong ganyan. At yung iba ay napakalalim din na Tagalog, no? Kaya sabi ko pasensya na, sabi ko dun sa tao nga nagsabi nun sa akin. Totoo naman na sinabi niya, totoo naman na nagkakabulol-bulol ako kahit naman ngayon, ano, kahit papaano na bubulol-bulol pa rin ako, di ba? Yung ang kagaya nito yung mapananaligan, ano, yun nga medyo nakakabulol-bulol siya. Buti nga nasabi ko kahit papaano ng maayos. So yun, ano, na mabuti na yung nagsasabi ng tapat, nagsasama daw ng maluwag. 'Di ba po? Ayaw ng sinungaling. Sabi niya, yun nga panalangin niya, Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag mo akong hayaang maging sinungaling, sabi niya. Huwag mo akong payamanin o pahirapin, sabi niya. Ayaw niyang maging mayaman, ayaw naman niyang yung sobrang hirap naman, yung tama lang, 'di ba tayo rin? Gusto rin natin. Ako, gusto ko rin sa sarili ko, no? Hindi sa anong tawag mo diyan, hindi sa pagiging plastic, ano po, sabi nga. Ako gusto ko rin na simpleng bagay, no? Hindi yung mayamang mayaman, ano po. Yung pong simple lang, yung nga yung may sarili kang bahay. O tapos gusto ko nga yung may sariling tindahan lamang sa bahay. Tapos may tricycle na pang-service din. Yung mga ganyang bagay kung siyempre, no. Tapos kung ikaw ay nangangarap ng ganong bagay at pinapanalangin mo sa Diyos, Lord na, ang Diyos na ang bahalang magbigay sa iyo. Sabi nga niya, siksik, liglig at umaapaw sa mga taong totoong nagtitiwala sa Kanya, sumasamba sa Kanya, sumusunod sa Kanyang katuruan. Siya ang bahalang gumawa.
no? Magbigay sa atin. Sabi niya, so sa akin ganung bagay lang, may sariling bahay, ano po, may sabihin na natin, sige, may sasakyan po, no? Di lang tricycle o motor o kahit na second hand na kotse, ano po, sabi nga nila ng mga pastor, huwag ka nang humiling ng second hand, brand new na kagad hingin mo, bibigay yun sa'yo ni Lord dahil mayaman ng ating Diyos, walang imposible sa ating Diyos. Yun nga po, sa akin, para sa akin, isang bahay na maayos, no? Tindahan na may pang-araw-araw ka, tapos sasakyan, kotse, no? O brand new na. Ah, Ganun po ang aking pangarap lamang sa aking buhay at sa aking pamilya at nakikita ko yun din naman ang pangarap ng aking mga anak, yung simpleng buhay pero maayos na buhay, yung kasiyasiyang buhay, lalo-lalo na yung may takot ka sa Diyos na namumuhay ka ng maayos, 'di ba? Matuwid ka, tapat ka sa iyong kapwa. Yung ganun pong pamumuhay ang maganda, 'di ba? Kahit simple lang. So siya po, yun po ang kanyang hiniling, maging huwag mo akong payamanin o pahirapin. Sapat, ito po, maganda, sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin, sabi niya. Yun po ang sa atin, ano? Yung may sapat tayong pagkain araw-araw sa ating hapagkainan. Yung nakakakain tayo ng 3 beses isang araw ay napakalaking biyaya na sa atin lahat, no? 3 beses ka nga pero ang dami mo naman kung kumain, 'di ba po? Sobra-sobra yung mga gano'n pong bagay, 'di ba? Kung minsan nga nagiging 4 pa 'yan, so suwerteng-suwerte tayo. Meron pa tayong merienda kung minsan pa ang iba may midnight snack pa bago matulog, napakasarap naman nun, 'di ba po? Yung sa atin, yung sa akin, 3 beses kumain tayo, sapat na po yun, 'no? Talagang napakalaking biyaya ng Diyos yun sa atin, yung makakain tayo ng tama, 'di ba po, at sapat araw-araw ay napakalaking biyaya na sa atin ng ating Diyos. Yun po ang kanyang kahilingan at nawa yun din ang ating kahilingan, yung huwag tayong maging sinungaling. Huwag tayong payamanin o pahirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Yun po, no? Yun po ang ating idalangin sa ating Diyos. Huwag naman yung sobra-sobra. 'Di ba, yung napakarami, bawal din naman yung sobra. Lahat ng bagay bawal. Baka gusto nyo yung iba, no, gusto ng iba, gusto pa yung mga talagang baboy, crispy pata, lechong kawali, yung mga ganyang bagay. Wag naman, 'di ba? Yung tama lang, may isda, or may gulay, 'di ba? Or may kaprasong karne, manok, baboy man 'yan, o beef, mga ganyan, 'di ba? So, okay na po yun. Masarap na po yun sa atin, 'di ba? Ayun nga, tapos sabi pa nga po dito, sa 9, sabi niya sa verse 9, baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan, sabi niya. Baka kung sobra-sobrang yaman, 'di ba? Sobra-sobrang binigay, sobra-sobrang salapi, sobra-sobrang sa dami na ng bahay, hindi na halos matiran, sa dami ng sasakyan, halos hindi na masakyan, hindi ba yung sobra-sobrang ganun? Masama naman yung sobra-sobra. Sabi nga niya dito, baka kung managana ako'y masabi kong hindi na kita kailangan. Sobra na, marami na akong bagay. Ano pang hihilingin ko? Sabi siguro, no? Nung sobrang yaman. Ano pang hihilingin ko sa Diyos? 'Di ba? Wala na akong kailangan. Hindi na ako lalapit sa iyo. Eto na, kumpleto na ako, marami akong negosyo, marami akong bahay, marami akong sasakyan, marami akong tauhan na lahat pwede kong iutos. Dito lang ako nakaupo. Sisilip-silip lang ako sa aking mga negosyo. Baka po, sabi niya, baka hindi na kita kailangan, sabi niya. Kaya tayo, hiling natin sa ating Diyos na sapat at tama lamang upang araw-araw pa natin na kailanganin sa ating buhay ang ating Diyos. Hindi ba po? Yung sapat lamang, yung tama lamang, yun po ang ating ipanalangin. Sapat na kalakasan, ah, tamang puso't isipan, no? Idagdag natin sa ating panalangin. Yung kalakasan, di ba po? Ganun po ang ating hilingin sa ating Diyos. Araw-araw. Sabi pa po dito, baka naman kung mahirap ako yung sobrang hirap naman, ano, sabi niya, baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo'y
malapastangan, sabi niya po. No, kung sobra namang, 'di ba po, no, hindi naman lahat, ano po, ibig ko sabihin yung sobrang hirap na halos, 'di ba po, no, yung iba na halos wala na talagang tirahan, halos mamulot na sa kalsada ng pagkain, ano po. Hindi lang yan sa Pilipinas, buong mundo meron yan, ano po. Baka nga matuto na magnakaw sila. Kung minsan hindi naman pero sa panahon natin o hindi lang sa Pilipinas, sa ibang lugar, 'di ba? Kahit hindi naman mahihirap, nagnanakaw. So hindi lahat ng mahirap magnanakaw. Hindi lahat ng naghihirap nagnanakaw, hindi ba po? Ang mahirap, lalo pang natututo yan, lalo pang nagsisipag, lalo pang nakakaisip ng paraan. So ang gagawin lang po talaga natin, tayo ay dumaranas ng konting kagipitan sa ating buhay, ano? Tayo po ay lalapit sa ating Diyos. Tayo po ay lalapit, hihingi ng tulong, gabay, lakas ng katawan, 'di ba po? At yung ating pag-iisip, yung kanyang katuruan, yung kanyang ways ang ating hingin upang malaman natin kung ano bang mas maganda nating gawin o idagdag na gawin natin sa ating buhay upang madagdagan, no? Upang maibsnan yung ating konting kagipitan sa ating buhay. Yun nga siguro ang kailangan, yung sipag, 'di ba? Dagdagan ng sipag para madagdagan din kahit papaano yung ating kita. Yun po, no? Yun po ang kailangan natin lahat ng tao. Yung maging masipag, di ba? Kapos man tayo, may mga malalapitan tayo. Ipag-pray natin. Maraming hihipuin ng Diyos para humingi ng gabay tayo, no? Maraming hihipuin ng Diyos. Hihipo siya ng puso ng mga taong ating kaibigan o mga mahal sa buhay upang tayo matulungan. Ano? Pwede tayong lumapit. Huwag po tayong mag-isip ng masama, magnakaw, o kung ano man, ano, o sabi nga, lumapit sa utang na sobrang tubo, ano po. Huwag po tayong lalapit diyan. Ayaw na ayaw ng Diyos 'yan. At ayaw din ng Diyos na at pag may mangungutang sa atin ay magpapatubo tayo kasi po siya po ay nangangailangan, naghihirap po siya, nahihirapan po siya. Dadagdagan pa po natin yung kanyang paghihirap. Yun po ang sabi sa Biblia, no? Na wag na natin tubuan yung mga kapatid natin, mga mahal natin sa buhay o mga kaibigan natin na lumalapit sa akin na talagang kailangan nila ng tulong, tapos dadagdagan mo pa, tutubuan mo pa, 'di ba? Imbis na yun na lang ang kanilang poproblemahin, yung inutang nila sa iyo halimbawa, biglang magdadagdagan pa yung kanilang isipan na nako, tutubo nga pala to next month, hindi ako na naman nakabayad next month, madadagdagan na naman ito. Parang ganun po, 'di ba po? Kaya kung minsan yung ibang nakakausap ko rin na nagtitinda, no, na utang ang kanilang tinitinda, inuutang nila yung kanilang puhunan. Yung kuminsan daw yung kanilang tinutubo ay ibinabayad na lang nila sa tubo din, no? So, ibig sabihin, sabi nila may matitira man, salamat na rin sa Diyos at may pang-ulam kami. Halimbawa, nagtira sa umaga, may natira, nagtinda sa umaga at may natira sa tanghalian, ulam po nila. Nagtinda sa hapon, may natira, ulam po nila sa gabi. Salamat din daw, sabi. Salamat po sa Diyos. Yun nga lang, yung tinubo ko, ibabayad ko sa tinubo ng aking puhunan. So, nakakawawa din, ano po. Sa bagay, yung iba kasi para kumita rin ng konti. Siguro hindi ko lang alam, no, kung yung konting tubo ay pwede, pero kasi sinabi ng Diyos na sa Biblia na wag na nating tubuan yung mga nangangailangan ng tulong. Yung mga lumalapit sa atin at nanghihirap, wag na raw natin tubuan. Yun po ang sabi ng Diyos. Kaya kung sasabihin ng iba na konti lang naman ang dinagdag kong tubo para lang kumita rin yung aking pera, no comment. Pwede naman siguro mag-isip na lang na total ikaw naman may puhunan at nakakaangat. No, pwede ka naman mag-isip ng business na lang, magtinda or kung paano man para madagdagan yung iyong puhunan. At pag may lumapit at kilala mo naman, 'di ba? Kilala mo naman siya talaga, malapit naman siguro siya, pahiramin mo na lang, oh sige, basta balik mo rin kaagad ha. Okay na po 'yun. Mas mas ang biyaya ay lalapit sa atin kung ang pagtulong natin ay taos puso at walang dagdag, ano po. So, yun po. Ulitin ko lang at basahin po ng buo ulit ang ating binasa ngayon ng 7 verse 7. Sabi niya, Diyos ko, mahihilingin akong
Dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo'y malapastangan, sabi niya po dito, no? So, yun po, lumapit lang tayo sa Diyos, sumingi ng tama, ng sapat lamang sa ating buhay, no? Huwag maging sinungaling, maging tapat po tayo, lalo sa Diyos. Sa bagay sa Diyos, hindi naman po tayo makakapagsinungaling. Kita niya lahat ang ating puso. Kita niya ang ating pag-uugali, kita niya yung bawat kilos natin. Di ba nga po sabi sa Biblia, iniisip pa lang natin, alam na ng Diyos. Laman ng ating puso, alam niya. Nihibla ng ating buhok ay bilang niya. Kaya wala tayong malilihim sa ating Diyos. Huwag po tayong magsinungaling sa ating mga mahal sa buhay. Sa ating kapwa, huwag tayong manloko. Huwag tayong mang-argabyado ng kapwa. Magmahal tayo ng totoo. Magpatawad tayo ng totoo. Magpakumbaba tayo ng totoo. Ganun po ang gusto ng Diyos at yun po ang itinuturo sa atin ng Diyos. Maging matalino po tayo, lalo-lalo na sa salita ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Binibigay niya sa atin ang lahat ng kanyang katuruan para tayo maging karapat-dapat na tumawag sa kanyang Ama. Dahil kung ikaw ay masama, puro kasinungalingan, puro pandaraya, puro panluloko, tapos tatawag ka, Ama, tulungan mo po ako. Parang hindi po karapat-dapat. Pero kung tayo malinis, kahit na tayo ay mahirap lamang, totoo sa ating puso ang ating pagtulong sa ating kapwa. Totoo yung ating panalangin. Tapat tayong lumalapit sa Diyos. Tayo po ay magiging mas maayos ang buhay. Tayo po ay mapapanatag kung tayo natutulog dahil wala tayong nilulokong tao, nilalamangan, sinasaktan. Ano po, makakatulog ng mahimbing at masarap. Makakapamuhay ng maayos at masaya. At pagpapalain tayo ng Diyos. Siksik, liglig at umaapaw po ang biyaya ng ating Diyos sa mga taong totoong lumalapit at sumusunod sa kanyang mga katuruan at gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Malinis na puso, pusong dalisay po ang kailangan ng Diyos sa bawat taong kanyang ginawa. Yun po ang gusto niya. Salamat po. Doon po natatapos yung ating Bible reading o Bible study ngayong umagang ito. Alam ko maraming kayong at tayo natutunan na naman, na-bless na naman tayo. Ano po, share nyo rin po itong ating Bible reading o Bible study ngayong umagang ito. Proverbs chapter 30 verse 7 hanggang 10 po. Napakaganda po. So, yun po, salamat po muli sa pakikinig at panonood nyo ng ating pag-aaral na naman sa salita ng ating Diyos. Salamat po. At yun nga po, marami na naman tayo natutunan, no? Marami na naman tayo nasa pusong mga salita ng ating Diyos. Tunay nga na napakabuti ng Diyos sa ating lahat. At ngayon po ay tayo po ay lalapit sa ating Diyos. Tayo mananalangin. Samahan niyo po ulit ako. At kung kayo po ay may ginagawa, maya-maya na po yan. Tayo po muna ay dudulog sa ating Diyos. Magsiyuko po tayo. Ihanda na po natin ang ating puso't isipan sa ating paglapit sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, O God. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Lord, sa pagkakataong binigay mo po sa amin. At salamat, Lord, dahil naging tagumpay ang gawain namin na naman ngayong umagang ito. Thank you, Lord, sa iyong pagsama sa amin. Thank you, Lord, sa mga itinuro mo na naman sa amin. Thank you, Lord, sa pagbigay mo na naman sa akin, sa amin ng lakas ng loob at talino sipag, sa aming pag-share ng inyong mga salita, O God. Salamat, Lord, sa pag-aaral na ito. Lagi kaming nagtatagumpay dahil sa inyo, Father God. Salamat, Lord,
Dahil binabago mo ang bawat isa, nililinis ang aming mga puso't isipan at buong pagkatao, pati ang aming kaluluwa, O God. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at tunay na pagmamahal sa amin. Hindi ka nagbabago sa iyong pag-ibig sa bawat tao, lalong-lalo na sa lahat ng taong totoong lumalapit, nagtitiwala, sumasamba, sumasampalataya sa iyo, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Father God, kami makasalanan po. Inaamin po namin yan. Pero patuloy kaming lalapit at lalapit sa iyo dahil alam po namin na ikay mapagmahal, mapagpatawad, mapakumbaba, O God, at pakikinggan mo ang mga panalangin ng totoong lumalapit sa iyo. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Father God, salamat pong muli for all the blessings every day na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat, Lord. Salamat sa pagkain araw-araw. Salamat sa magagandang bagay na ibinibigay mo po sa amin, lalong-lalo na sa kaligtasan, O Lord, na ibinibigay mo sa bawat tao, na sa paglukob mo ng proteksyon mo, Lord, sa iyong makapangyarihang proteksyon, hindi lang sa akin, kundi sa aking pamilya, kapitbahay, O God, mga kaibigan, sa aming Presidente Duterte, Father God, sa lahat ng presidente sa buong mundo, Father God, sa lahat ng mga mayors, Father God, dito man sa Santa Rosa, Lord, salamat, Lord, sa iyong protection sa lahat ng mayors sa buong mundo, Father God. Salamat sa iyong protection na binibigay sa kanila at blessings na binibigay mo sa kanilang lahat. Ganon din sa mga scientist, doktor, nurse, police, God, sundalo, frontliner, barangay captain, tanod, Lord, mga mabubuting totoong tao na totoong nagbibigay, Lord. Salamat sa iyong pag-bless sa kanila. Salamat sa pag-iingat mo sa kanila. Salamat sa kaligtasan binibigay mo sa kanila, O Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. And Lord, nananalangin din ako sa lahat ng may karamdaman, lahat ng klaseng karamdaman, O God, na meron ang aming mundo, O God. Hinihiling namin, pinapanalangin namin, at pinaniniwalaan namin, kiniklaim namin na pagagalingin mo na sila in Jesus name, Father God, in Jesus name. Lahat ng klaseng karamdaman, Father God, ay pagagalingin mo na, Father God, in Jesus name, O God. Lord, ang mga totoong may karamdaman na matindi, Father God, pagagalingin mo. Ano mang klase yan, cancer man yan, Father God, o NCOV man yan, Father God. Lahat, Lord, ng klaseng karamdaman, pagagalingin mo na in Jesus name, Father God, in Jesus name. Lahat po ng may karamdaman, lahat ng may sakit, ngayong mga oras na to, Father God. Dahil sila rin, Lord, alam kong nananalangin, nagtitiwala, umaasa, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabutihan at pagmamahal, O God. Pagagalingin mo sila sa mga oras na to. In Jesus name, Father God. In Jesus name, gagaling na sila. In Jesus name, Father God. At hindi na sila muli iinom ng anumang klaseng gamot, Father God. Dahil iyong pagagalingin na sila, O God. Thank you, Lord, sa iyong pakikinig. We claim it, I claim it, Father God, na pagagalingin mo na lahat ng tao may karamdaman, Father God. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And God, Lord, Father God, please always bless us all and guide us all. Salamat, Lord, dahil hindi na kami mag-iisip ng kung ano-ano. Dahil nagtitiwala kami sa iyo, Lord. Magiging panatag ang aming pamumuhay. Dahil kami ililigtas mo, iingatan, babantayan, sasamahan, O God, sa tahanan mang ito, sa tahanan ng lahat ng tao, Lord. Aking mga mahal sa buhay, kaibigan, O God, kapitbahay, sa lahat ng tahanan sa buong mundo. Iingatan mo, sasamahan, babantayan, O God. Magiging ligtas kami. Makakakain kami ng maayos, makakapag-isip ng maayos, Father God, makakatulog ng maayos, O God, dahil kasama ka namin simula sa mga oras na to hanggang sa kahuli-hulian ng aming buhay. Kasama ka namin, O Diyos. Kasama ka namin, Lord. Kasama ka namin, Jesus. Kasama ka namin, Holy Spirit, O God. Salamat, Lord, sa inyong pagmamahal na totoo sa bawat tao. Sa bawat taong totoong lumalapit sa inyo, nagtitiwala, nagmamahal, pumupuri at dumadakila sa inyo. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Tagumpay kami, O God. Tagumpay kami dahil sa inyo, O God. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po, Lord. Sa patuloy mong pagbigay din sa akin ng kalakasan, Lord. Salamat, Lord. Talino at sipag. Salamat, Lord, sa paggabay, pagturo mo sa akin, sa aking Bible reading, Bible study. Salamat, Lord. Nawa,
magpatuloy na magpatuloy, O God. Walang sawa, hanggang sa kahuli-hulihan ng aking buhay nawa. Ako'y mag-share ng inyong mga salita sa lahat ng tao, hindi lang sa aking pamilya, kundi sa lahat ng tao. Lord, salamat din sa mga taong hinihipo mo. Salamat din, Lord, sa mga taong binibigyan mo ng chance upang makapanood ng aking Bible reading, upang makapanood, hindi lang sa akin, sa lahat, Lord, ng may mga online na pagtuturo, pag-aaral ng iyong salita. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Tunay nga na napakabuti mo sa lahat ng tao. Lalo-lalo na po sa akin at sa aking pamilya. Sa amin lahat, Lord. Salamat. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Ang lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Whew. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat pong muli sa pagsama nyo sa ating Bible study ngayong umagang ito. Mabuhay po tayong lahat. At God bless po sa ating lahat. Doon po sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo. I-like nyo po yung ating mga videos at yung notification bell po, paki-click po para updated po kayo sa mga iba ko pang video na i-upload po. Salamat po muli sa inyo. Salamat po talaga sa inyong lahat. God bless po sa atin lahat. Salamat po.